Isang magandang araw, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Narito po muli ako upang magbahagi ng salita ng Diyos, sapagat ang Diyos po ay tunay nga po na napakabuti. Po. So, nararapat ang kabutihan ng Diyos ay maipahayag. Ano po? Kasi nga po, sa ating panahon ngayon, mga kababayan, ay lagana po ang katampalasanan. Lagana po ang kasamaan. Isipin nyo po kung ang isang tao pag pumatay ng kapwa-tao, parang tinuring na lang po nilang hayop. No? Tinuring na lang ng iba yung kanyang kapwa na isang hayop. Kita nyo naman yung viral ngayon na kaso, no? Yung pumatay din yung taong pinagkatiwalaan niya. Yung bang inaanak inaanak kuno. Sa bagay, sa mga anak ng Diyos, wala naman yung tinatawag na inaanak na yan. Kasi sa aral lang naman yan ng mga pagano, yung inaanak na yan. Kaya lang, kung titingnan natin, ano to yung relasyon ng isang tao sa kanyang kapwa. Pero doon mismo sa tao na pinagkatiwalaan niya, na para bagang magulang na niya, pero nagawa niyang patayin. Ang dahilan po niyan dahil sa kasakiman. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng unang Korinto, no? Ay dito sa aklat ng Timoteo, no? Na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kasi ganun po yan Pag ang tao umiibig na sa salapi, kumbaga wala nang mas mahalaga sa buhay niya kundi ang salapi. Kaya na po niyang gawin lahat ng kasamaan, no? Kasi hindi naman po nagiging masama yung salapi. Ang nagiging masama yung pag-ibig sa salapi. Magre-resulta po talaga ng kasakiman niya, na yung kanyang kapwa babaliwalain na niya. Sa bagay, maging sa kongreso natin ngayon, Senado, yung bilyon, trilyon na pinag-uusapan na pondo ng gobyerno ay kinukurakot. Tapos maraming mga tao na nalulubog sa baha, nababaon sa sakuna. Kasi yung pondo na para makontrol sana yung baha kinukurakot. So ito po yan talaga yung kasamaan ng tao, no? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Timoteo, Kapitulo 6, talatang 6. Ang sabi po rito, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yan. Yung kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So, kapag ang isang tao ay mayroong pamumuhay na may takot sa Diyos, may pagpapakabanal, mamumuhay po yun na may kasiyahan, no? Pero pag ang tao ay namumuhay sa kasakiman, namumuhay po yun sa kasamaan. Kasi ganito po yung nakasulat.
sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Ayan. Kasi nga daw, mga kababayan, tayo ay walang anumang dala. Nung tayo'y lumabas sa bahay bata ng ating ina, wala po tayong anumang dala. Wala tayong anumang dala. Kahit ano, wala kang dala. Kasi hubad tayo na lumabas sa bahay bata ng ating ina. At hubad din naman tayo babalik sa alabok. No? Kaya lang ang tao, mga kababayan, ito po talaga ang, kung titingnan natin, ito ang realidad ng mundo. No? Ito ang realidad ng sanlibutan. Na talagang ang tao dahil sa pag-ibig sa salapi ay gumagawa ng katampalasanan. Lalong-lalo na po yung paggawa ng masama. Pagnanakaw, pagsusugal, yan, isa na yan. Yang sinasabi ng iba na, Brad, legal naman to eh. Hindi naman bawal to kasi legal. Legal daw yung sugal na yan. Kaya kahit siya ay mananampalataya na, legal naman daw kaya wala raw masama. Anong tawag doon? Hindi ba yun ay pag-iimbot? Ang tawag po sa isang nag-iimbot ay sakim. Bakit? Bakit ka maghahangad ng isang bagay na hindi naman iyo? Ha? Tandaan ninyo, pag nagsusugal tayo, pag nagsusugal po tayo mga kapatid, yung pinaglalabanan ay pera nung kasama mong tumataya. At ikaw, yung pera mo, yung pera ng mga tumataya na iba ay pinaglalaban. Ngayon, sasabihin mong yan ay hindi masama. Isugal nga yan eh. Pare-parehas kayong nag-iimbutan. Nag-iimbot ako, nag-iimbot siya, nag-iimbot yung iba. Lahat yan. Sino ba sa palagay ninyo ang tumataya sa sugal na hindi nagnanasa na siya ay magwagi? Yan, tanong nyo sa sarili nyo. Tumataya ba kayo sa sugal para sabihin nyo, sana hindi ako manalo? Ha? Isa yan. Diyan mo makikita, diyan nagsisimula yung kasakiman ng mga tao. Ano po? Talaga pong ang kasakiman sa buhay ng tao ay yan po ang maglulugmok sa tao sa kapahamakan. No? Maglulugmok sa tao sa kapahamakan ang kasakiman. No? Kaya tingnan ninyo, ano po mga kapatid, na ito pong mga bagay na ginagawa ng ibang tao, no? Na dahil sa kasakiman, kaya na niyang patayin kahit yung tao na naging bahagi ng buhay niya. Magulang, anak, no? Kapatid. Pagdating sa mana, no? Mana. Pagdating sa pakinabang, ang tao kaya na niyang patayin yung kanyang kapwa-tao, yung kanyang kapatid, yung kanyang nanay, tatay, kaya na niyang patayin. Dahil mas mahalaga sa kanya ang salapi kaysa sa buhay ng kanyang kapwa. Kaya dito po ang sabi niya Apostol Pablo, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumamay ay nangahuhulog sa tukso
at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Yan. Kaya yung napagnanasa ay yung unang naging dahilan ng kasakiman. Pag-ibig sa salapi ay yung pagnanasa. Yung nagsisipag-nasang yumaman. Kaya nga maraming pastor ngayon na ang ninanasa yumaman. Kaya ang ginagamit nila ngayon na magpapayaman sa kanila yung ebanghelyo ni Kristo. Ginagawa nilang hanap buhay. Ngayon, marami na sa kanila nakapagtayo na ng maraming mga chapel, ng mga building, marami na silang nabiling mga lote, are-arean. Yan. Saan po mapupunta yung legacy nun? Huwag mong sabihin na magmamana doon yung mga miyembro. Sa palagay nyo, kayong mga miyembro dyan sa mga simbahang nagsisipagyaman, mamanahin nyo ba yan? Yung simbahan o yung pangalan lamang ang mamanahin ng inyong mga apo, ng inyong mga anak? Member ako ng ganito, brother. Member ako ng dating doon. Member ako ng iglesia ni yan. Member ako ng ganito. Member ako ng iglesia ng Roma. Yan. Yun ang minana mo. Member ka doon. Member ka dito. Ang tanong, kabahagi ka ba nung kayamanan na ipinundar ng pinuno ninyo? Hindi ba mula sa inyong mga magulang hanggang sa kapuapuhan ay kayo ang kinukuhanan ng pakinabang? Di po ba? Kaya dito natin makikita na marami talaga ngayon sa ating panahon na ang mga tao ay nahuhumaling sa kasakiman. Kaya kaya na niyang pumatay ng tao. Kaya nga ang katotohanan itinatatwa ng mga pastor na mga sinungaling dahil sa pera, Kahit malaman na niya ang katotohanan, kahit nabasa na niya ang totoo, ayaw na niya tanggapin yun kasi doon na sila yumaman sa aral na yun. Di ba? Panghahawakan na nila yun. Kaya ganun po ang nangyayari sa buhay ng tao, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, lalong-lalo na itong mga walang dinidiyos kundi ang sarili. Ang dinidiyos, pera. Yan po talaga ang nangyayari. Kaya nang gumawa ng masama yan sa kapwa. Dahil sa pera, gagawin na lang niyang parang hayop yung kanyang kapwa. Isipin mo, asan ang konsensya mo? Itong bagong krimen na ito na nababalitaan, nagbabayaran ngayon, malamang ito sanay talaga sanay. Kasi parang mga walang konsensya Isipin mo, nagtuturo pa. Kitang-kita naman ang ebidensya. Kitang-kita ang katotohanan na sila talaga. Tapos magtuturo pa. Sa bagay, malay mo. Kung totoo yung sinasabi. Kaso makikita mo sa isang taong sinungaling, mangdadamay na lang yan Idadamay na lang yung iba. Ganyan talaga Makalusot lang sa kadimunyuhan na kanilang ginagawa. Ngayon, ang sabi rito ni Apostol Pablo, sa talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan. Pag ang tao umiibig na sa salapi, yung kanyang kapwa, baliwala na lang. Sipin mo,
i-iskamin mo tapos papatayin mo pa. Isipin mo yan. No? Mga walang kaluluwa, aywan, may kaluluwa naman yan, kaya lang, ang kaluluwa niyan, nakakulong na kay Satanas. No? Ganyan po talaga eh. Ang tao, pag alipin na ng demonyo, talagang magagawa na lahat ng kasamaan. Pag ang tao naalipin na ng kayabangan, pag ang tao naalipin na ng kasakiman, no? At sa karangyaan, sa kataasan, sa kapangyarihan, yan. Talagang baliwala na yung buhay ng iba. Basta ang mahalaga, siya nakatayo. Basta ang mahalaga, buhay siya. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba. No? Yan ang masakit na katotohanan. Sapagat yan po'y nakasulat talaga. Nakasulat din po yan dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. No? Sabi rito, 3:1. Dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Diba? Dito mo makikita na totoo na nangyayari sa ating panahon ngayon. Isipin mo, yung isang tao na naging saksi sa iyong pakikipagkasundo sa isang karelasyon, yung pagpapakasal, kaya mong patayin. Tapos, dahil sa mana, kaya mong patayin ang iyong kapatid. Dahil sa mana, kaya mong patayin ang iyong magulang. Ipapasalvage, ipapapatay. Bakit? Kasi milyon yung kukuhanin niyang pera. Susuhol ng tao para patayin yung kanyang nanay. Grabe, di ba? Sipin mo kung magagawa ng anak yan. Grabe. Nasaan ang ano niyan? Nasaan ang konsyensya niyan? Wala na. No? Magkukunwari na lang yan na iiyak dahil nalulungkot siya na kunwari wala na yung nanay niya, ha? Wala na yung tatay niya. Magkukunwari na lang para sabihin may malasakit. Pero kamukat-mukat pala pag iimbestigahan siya pala ang mastermind. No? Sipin mo yan. Tindi talaga sa panahon ito. Grabe talaga ang mundo, no? Yan ang masaklap ng katotohanan, mga kapatid. Kaya dito ang binabasa natin na alamin mo ito, sabi niya Apostol Pablo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga yung kanta na Love Yourself is the greatest love of all. Yung pinakadakilang pag-ibig daw yung pag-ibig sa iyong sarili. No? Ang aral po ng Panginoon, mga kapatid, ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya una mo na ipapahayag mo yung tunay na pagmamalasakit sa iyong sarili. Ibigin mo muna yung iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung ayaw mo, kung ano yung mararamdaman mo kapag ikaw ay mayroon kabahagi ng iyong pamilya na dinahas, sinaktan ng ibang tao, masakit. Yun ang isipin mo para sa iyong sarili.
na kung masakit para sa iyo na mayroong sinaktan sa isang mahal mo sa buhay, ganun din po ang mararamdaman ng tao na iyong inargabyado. Kaya dito natin makikita na sa mga huling araw na ito ang kaganapan na talagang ang tao walang pag-ibig sa kanyang kapwa. Kasi ang mas mahalaga sa kanya ay yung kanyang sarili. Maibigin sa salapi ang wika, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, yan, mga palamura, masuwayin sa mga magulang, yan, mga walang turing, mga walang kabanan. Yan. Kaya nga pagka nakita nila na nagbabasa ka ng Bible, tatawanan kayo. No? Kasi daw, aabot ka na raw sa langit. Kasi wala ngang kabanalan. Marami mga nagpapakilala sila raw ang maliligtas. Pero hindi nagbabasa ng Bible. Pag nakita kanila na nagbabasa ka ng Bible, masisiraan ka raw ng ulo. Yan. Kaya sila walang alam sa katotohanan. Yan yung tinatawag na habang buhay tanga. Di ba? Hanggang mamatay, tanga pa rin. Walang alam sa katotohanan. Kasi nga, ayaw na nilang sumiyasat ng katotohanan. Ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kaya ang nangyayari sa kanila, habang buhay tanga, hanggang mamatay tanga. O, di ba? Kasi yun po ang nagiging resulta ng mga tao na ayaw malaman ang katotohanan. Kasi nga po sabi ni Kristo sa Juan 7 na kung ang sino mang tao ay nag-iibig, gumanap ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung yung nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Paano malalaman na yung nagtuturo ay nagsasalita para lamang sa kanyang sarili? Kung hindi mo binabasa yung aral, tanggap ka lang ng tanggap nung sinasabi ng ministro mo, tiwalang-tiwala ka. Tiwalang-tiwala ka na hindi ka niloloko. Yun ang masakit. Kasi, tiwalang-tiwala ka. Pagdating ng araw ng paghuhukom, bokya ka. Pagdating ng araw ng paghuhukom, itatapon ka pala sa dagat-dagatang apoy. Kasi sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kanino ka ba dapat magtiwala? Di sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya ang dapat mong pagtiwalaan, salita ng Diyos. Hindi salita ni ministro. Hindi salita ni pastor. Kundi yung salita ng Diyos na nakasulat. Dapat binabasa yan. Dapat binubulay-bulay yan. Sabi ng Diyos yan Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa pahayo ng masama. Awit 1, 2-3. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya dapat maalaman natin yan. Puro ka lang yabang. Sasabi mo, ligtas ka. Hindi mo naman alam ang katotohanan. Paano mo nasabing ligtas ka? Marami po yan Nagyayabang sa kanilang sarili. Totoo daw ang relihiyon nila. Sabi naman itong simbahan ng Roma, nahimod sa ribulto. Sabi nila kayong mga sulpot. Ang totoo daw na iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo ay yung simbahan ng mga Romano.
na humihimod sa mga rebulto. Yun ang sabi nila. Ngayon, itong panahon na ito na yun. Kasi sinabi ng Panginoong Kristo na ang dahilan ng paglaganap ng katampalasanan ay sa kadahilanan ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Diyan nagsisimula yan. Kasi ang mga bulaang Kristo nagtuturo ng kasinungalingan. May nagsasabi dyan na basta't ikaw daw ay sumampalataya, ligtas ka na. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. O kaya ganyan. Maraming tao, receive Jesus. Sumunod kayo sa panalangin ito. At ikaw ay magiging born again. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. O kaya tingnan nyo. Maraming mga tao nakakakilala na raw sa Diyos. Hindi na gumagawa ng mabuti. Manlalamang sa kapwa. Mambubudol. Mang-i-scam. Kasi nga, tinanggap na niya si Jesus eh. Hindi na niya kailangan gumawa ng mabuti. Yan. Yan ang katuwiran nila. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, magiging mayabang ka. Yan. Yan ang sabi nila. Magiging mayabang ka pag gumawa ka ng mabuti. O anong klaseng aral yan? Hindi man nagtuturo ng kademonyuhan yan? Kaya nga yan ngayon eh. Na ang sabi ni Apostol Pablo, na dapat alamin mo ito. Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Maibigin sa salapi. Mayayabang. No? Mayayabang mga kapatid. Kaya yan po ang nagiging result. Yan po ang nagiging resulta. Ang kasamaan sa sanlibutan na nangyayari sa ating panahon. Kaya yan po mga kababayan. Ang nangyayari sa ating buhay ngayon, ito na yung kaganapan ng sinabi ni Apostol Pablo. Naalamin mo ito sa mga huling araw, ay darating ang panahong mapanganib. Sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Mayayabang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Masuwayin sa mga magulang. Mga walang puring. Mga walang kabanan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. O yan. Yan yung mga nagtuturo niyan. Hindi na nila iniibig yung mabuti. Kasi pag gumawa ka raw ng mabuti, magiging mayabang ka. Kaya huwag mo nang ibigin ng mabuting gawa. Hindi na sila umiibig sa mabuti. Ang iniibig nila, yung sarili nilang aral. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga walang kabanalan. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ayan. May anyong kabanalan ng mga yan. Hindi ba? Kunwari ang babae pag nagsasalita. Pero ang lumalabas sa bibig, salita ng demonyo. Mga kapatid, hindi na po natin kailangan gumawa ng mabuti. Just faith alone in Jesus Christ. Ikaw ay maliligtas. Ang babae, ang aamo magsalita. Pero ang lumalabas sa bibig, salita ng mga demonyo. No? Kaya makikita natin na para bagang may anyo ng kabanalan. Ngunit tinanggihan. Tinanggihan
tinanggihan yung tinanggihan ang kapangyarihan ng kabanalan. Tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sabi niya, Apostol Pablo. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kasi nga, malinaw eh. Hindi maibigin sa mabuti. Ayaw nila ng mabuti. Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Kasi may mabuti talaga eh. Ang aral ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Sabi ng Diyos kay Cain, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba kita mamarapati? O yan. Yan ang aral ng Diyos eh. Ang aral ng Diyos, tayo'y gawa ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Na inihanda na ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Iayaw nila eh. Ano magagawa natin? Kaya yan ang masaklap. No? Kaya, naway biyayahan po tayo ng Panginoon ng patuloy na panahon na makapagpahayag ng katotohanan ng mga salitang nasusulat. At nawa ay patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kalakasan, dagdag na kalusugan, para sa tayo ay patuloy na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ano po? Sa mga nagnanais po na manatili sa katotohanan ay sama-sama po tayo, mga kapatid. Kaya muli, naway patuloy na sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon at ilayo kayong lahat sa kasamaan. So muli, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat. God bless po.